Hi Gemini, ito na po ang inyong reading weekly horoscope. Taroscope tayo. This is from August 24 to 30, 2026. Huling linggo na tayo ng Agosto. Gemini, kamusta kayo? Kulang tayo ng ilang guidance advice para sa inyo. This week, Gemini, any guidance para po sa mga taong ito? Anong kailangan nilang marinig ngayong linggo? Anong kanilang aasahan? Gemini energy para sa mga Gemini. Sandali, may gusto na umangat. Sige. Gemini. Magandang umaga po. Ayan. Gemini. Para sa iyo, Gemini, na maaaring makapakinig nito. Any message po. Okay. The Devil. Di kailangan katakutan, laliman, ano paman. This is the Ace of Wands actually. On fire. Ano yan? Ang zodiac sign regardless sa mame-mention ni Moonchild na sign. This is a sign of Capricorn. Capricorn is about career. At marahil kailangan ko nang mabanggit ito dahil itong darating na full moon. Nandito rin ang career sector. Lunar eclipse ay magbibigay din po sa inyong mga 10th house of career. End of this month, guys. So, pasok sa mga itong weekly natin. Kaya, isa-share natin din sa inyo. Marahil nabanggit ko na ito kung nakakapanood na rin po kayo. Uploaded na ang ating mid-August. Maring na-share ko to doon. Pero, hindi kailangan laliman ha. Actually, may pagkasobra. Yung nakikita ko dito, yung strength naka-reverse. Sobra-sobra yung, lalo pa kung alam niyo sa inyong mga sarili ha, kung paano kayo nag-effort, naglalaan ng energy pagdating sa inyong mga buhay paggawa. Yan po ay hindi mababaliwala. Full moon can be a sign of endings for new beginnings. The Ace of Wands ay narito. Pakita natin sa live para lang po gumalaw-galaw tayo. Ace of Wands. Andito pa rin kahit na minsan nakakapagod, physical, mental, emotional, the strength card naka-reverse. Kasi nga, meron kayong goal, ay dito yung motivation nyo. Nagtitake kayo ng inspired actions sa pang-araw-araw na buhay, trabaho, negosyo, ano pa man yan, ipasok na natin. I see growth. Okay? I mean, hindi lang siya growth. Magandang potential na growth. Maring merong isang chapter sa inyong buhay karera. Weekly lang tayo, pero ang epekto po kasi ng eclipse, it could last for weeks or even months, depende. Pero maring may chapter na matatapos, yes, pero pwedeng may bagong simulang page or new beginnings, the Ace of Wands para sa inyo. Pwede kayong mag-level up or mag-develop, mag-improve yung inyong mga possession. I-claim ba natin yun? Yes naman, eclipses can reveal anything, depende saan ito magbibigay diin. At ito nga po ay sa inyong mga career house. Kita nyo sa tarot o mga tin po. Connected. Ito po talaga yun, work sector. Pakita natin sa live. Ito ay naka-reverse. Isang indikasyon yan na marahil grind kung grind, work kung work yung energy. Si the Devil, hindi kailangan laliman, pero yan yung pagpupush nyo sa inyong mga limits. Nagiging limitless, unstoppable yung energy. Kung yan naman ay alam nyo sa inyong mga sarili na nag-input kayo ng enerhiya na mapalakas or makitaan nyo ng kagandahan ng inyong work, walang imposible, guys. May bago ako nakikita na kung saan it could be, yes, i-claim natin ha, good news, full moon, meron kayong matapos, yes, pero meron at merong bagong simulain po na naghihintay para sa inyo. So, reversal tayo every time ha. Pwede itong higit na mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. 10th house kasi connected po yan, masculine energy. It could be your boss,
or someone workmates, a VIP, ganyan yung energy niyan. So, full moon, pwedeng hindi kailangan laliman ha, merong mag-eclipse out, merong umalis, or merong kailangan kumbaga kailangan ng adjustments, may ilang changes. Anong kailangan gawin? Stay flexible daw po and adaptable. Ano man yung maganap, kasi ang eclipses could be positive or negative or not so positive. Okay, not so positive. Pero lagi yung tatandaan na merong dahilan ng mga bagay. At the end of the day, hindi nyo pa man sa una ay maunawaan or feeling nyo taliwas ito sa inyong kagustuhan. Pero merong magliliwanag dyan in time. Okay na, ay kaya pala ganito, ganyan. At the end of the day, para sa inyo rin po yan. Aangat yung clarity. Okay, or yung awareness. At hindi imposible na ma-recognize pa rin kayo. Okay, may recognition, promotion, or kahit sa simpleng appreciation, napupuna kayo guys. Hindi nyo pa man yan agad-agad maramdaman. Si 8 of Wands kasi ay naka-reverse. So, maaaring may ilang delays lang. Tayo ay general message. Okay, pero I see na merong parating, i-claim natin anything in regards your career, your work. Magandang impormasyon, balita, i-claim natin yan. Yun lang medyo may pagod tayong nakikita. So, take it easy, marahil kailangan natin mabanggit kasi may pagkasobra si the devil, tapos si strength card naka-reverse, 8 of pentacles, lalo kung mag-apply ha. O nga moonshot, binigay ko ang lahat. Ayan. Physical, mental, emotional. Pakiramdaman nyo din ang inyong mga sarili. Paano nyo magagampanan itong mga bagong simula nating nakikita sa inyong buhay paggawa. Kung kayo mismo ay pagod na. Okay? Take some time off na makapagpahinga naman. Kasi minsan mabagal lang yung growth pero hindi nyo napupunag. Umaandar kayo guys, ha? Yes po, for some na feeling nyo, wala naman moonshot. Parang hindi ko masyadong ramdam. The 9 of Pentacles po. Slowly but surely, pero ito yung abundance. Marahil very private pa lang yung energy. Naka-reverse, pero namumunga yung mga pundasyon or yung effort, yung sipag nyo. Yan po ay di nababaliw. Pakita natin. Ito talaga yung bunga guys. 9 of Pentacles. Papunta kayo dun ha. Huwag niyong sukuan ang bataan. Cherries. Trust the process, tiwala, patuloy na tiwala sa sarili, at syempre pahigit sa kanya, if ever may ilang negativity talaga at work or sa mga kaganapan nyo sa buhay, the devil is here. Of course, sa inyong ilang demonyo. Ayan, ayaw natin yan ha. Oo. Lagpasan nyo lang yan. Eyes on the prize. Focus lang kayo sa kung ano yung mga goal nyo. Huwag kayo papaapekto sa ilang imbalances sa trabaho. Ito yung umangat na guidance, advice, messages na marahil ay kailangan nyong marinig. Weekly gabay po para sa inyo, Gemini.